guys! Welcome back to my YouTube channel. You're watching me, Lindsay. At for today's vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga knowledge ko about accounting. Video is going to be about basic accounting na guys. And medyo magtataglish tayo dito kasi diba yung accounting is English, ganun. Yun nga, gusto ko i-share sa inyo yung little knowledge ko about accounting. Kasi naalala ko dati sobrang nangangapa talaga ako sa accounting. And kung first year pa lang kayo or mag-i-start pa lang kayo sa pag-take ng course sa accounting, hindi siya madali. Sobrang hirap niya. Pero, kakayanin yan. Kaya nyo yan kasi ako kinaya ko nga din pa kayo pa kaya. So, yun. Tuturuan ko lang kayo ng basic lang. As in, basic na basic lang. And then, meron din itong mga kasunod pang videos. So, i-check out nyo na lang siya sa channel ko kung sakasakali. Kasi, hindi siya kaya naman sa isang video lang. So, bawat video na gagawin ko about accounting is iba-iba sila ng contents or iba-iba sila ng title. So, ito yung ano natin ngayon, yung topic natin ngayon is ito yung pinakaunang topic sa accounting. Okay, so disclaimer lang kasi I'm sure, diba, baka mamaya sabihin na nagmamarunong or what, hindi po ako CPA, hindi pa ako CPA, hindi din ako sum laude sa accounting or whatever. Gusto ko lang talaga kayong tulungan, gusto ko i-share sa inyo yung tips kung paano kayo medyo madadalian. Kasi ako, nung first year ako, nangangapa talaga ako. Second year ko na siya na-gets na parang, ganun lang pala yun. Diba? So, topic for today, ang topic natin is going to be the elements of financial statements. So, if you know the elements of financial statements, tatlo yun. These are the assets, the liabilities, and the owner's equity. So, assets siya. Pag sinabi na kasi nating assets, ito yung owned or controlled by the company. Pag sinabing owned by the company, ibig sabihin, ito yung mga pag-aari ng company. Pag controlled, ito yung mga nakokontrol ng company. Ibig sabihin, yung laman ng kumpanya na pag-aari ng kumpanya. So, ano-ano ba yung examples ng asset? Isip kayo. So, sa isang kumpanya, ano-ano ba? Meron silang supplies, meron silang furnitures, may computer sila, anything, calculator, anything na pag-aari ng kumpanya. And assets can also be land, kung yung kinatatayuan ng kumpanya nila, or building. Definitely, asset can be cash. So, yung pera, cash, supplies, furnitures. So, yun lang. Yung dapat nyo tandaan, ito yung pag-aari ng kumpanya nyo. Kind din ng asset is the accounts receivable. Pag sinabi natin receivable, is ito yung mga to receive nating pera. Bakit tayo nagkakaroon ng accounts receivable? Dahil pwedeng nagpautang tayo sa ibang kumpanya. For example, nangutang sa atin yung isang kumpanya ng supplies. So, meron tayong accounts receivable sa kanila. Or may tatanggapin tayong pera or may ine-expect tayong pera. Yun ang accounts receivable. Okay? Next tayo sa liability. From the word liability, liable, utang. So, ito yung mga utang mo naman sa ibang kumpanya, utang mo sa ibang tao. So, ang usually na tawag dito or yung usually na account nito is accounts payable ang tawag sa kanya. Pag sinabi ka accounts payable, utang mo dun sa ibang tao or pautang sa'yo ng ibang tao. For example, ikaw naman yung nangutang ng supply sa other building, then definitely, madadagdagan yung liability mo, madadagdagan yung utang mo. Pag sinabing liability, ang katugtong nito na meaning is obligations. Okay? Last elements of financial statement is the equity, capital mo. Yung perang ginamit mo pantayo ng kumpanya. So, yun. Ang equity is pwede siyang maging income or expenses. So, pag sinabi income, halimbawa, may tutubuin ka sa isang negosyo mo, papasok siya sa capital mo, madadagdag siya sa capital mo. Pero, pag sinabi naman natin expenses, ito yung mga binanggihan mo like utilities expense, ilaw, tubig, ganun, or basta kahit anong expense, rent expense, yung mga expense din ng kumpanya nyo, dito siya naman nababawas sa equity or sa capital mo. So, yun lang muna guys for now. Sana naintindihan nyo yung 3 elements of financial statement. Sana hindi kayo nalito.
magkakaroon pa ito ng second part of the video. Ang itatakal ko naman is yung normal balance nila. So much for watching this video, guys. I hope may natutunan kayo kahit maikli lang itong video na to. Sana naintindihan niyo yung mga sinabi ko. And sana distinguish nyo kung ano yung pagkakaiba ng asset, liabilities, and owner's equity. That's all, guys. Thank you so much for watching. Bye. God bless you.